Pakiramdam mo hindi ka talaga magaling? Imposter syndrome. Si Albert Einstein ang simbolo ng katalinuhan sa buong mundo. Pero alam mo ba nakaranas siya ng pakiramdam na tingin niya isa siyang peking matalino? Pakiramdam niya dapat hindi pansinin yung mga contribution, yung mga gawa niya sa siyensya kasi yun nga, pakiramdam niya hindi talaga siya magaling. Yung mga tagumpay na katulad kay Albert Einstein ay talagang bihira, exceptional. Pero bakit nakakaramdam pa rin siya nung pag-aalangan na ito? Sa science, mas kilala ito bilang imposter syndrome. So sa Tagalog, gagamitin natin yung term na imposterismo. Kasi alam nyo, totoo ito sa marami sa atin. Marami sa atin is nakakaramdam nung yung ideya na hindi talaga tayo magaling. Dahil doon, may mga bagay na narating tayo na minsan feeling natin hindi natin deserve. Ang psychologist na si Professor Pauline Rose Clance ang isa sa mga unang nag-aaral ng imposter syndrome. Sa kanyang trabaho bilang therapist, napansin niya na marami sa kanyang mga undergraduate na pasyente nakakaranas ng pakiramdam na ito. Marami sa kanila kahit mataas yung mga grades, hindi sila naniniwala na karapat-dapat sila sa pwesto na nakuha nila sa universidad. Marami pa yung iba pa sa kanila na iniisip na baka kaya lang sila natanggap, baka kaya lang sila nagkaslat, may mali dun sa admissions process, o kaya baka nakachamba lang sila dun sa entrance exam. Habang alam ni Prof. Clance na walang batayan yung mga pakiramdam na to ng mga estudyante, bigla niyang naalala rin na nakaramdam rin siya nito, lalo na nung nag-aaral siya bilang graduate student. Para sa marami sa atin, walang pinipiling oras yung pakiramdam na ito. Kasi yung pakiramdam ng imposterismo ay hindi lang limitado sa mga sobrang gagaling o yung mga exceptional na individual. Lahat ay maaaring tamaan. Kasi may related na konsepto pa rito. May kaugnay na konsepto. Ito yung tinatawag na pluralistic ignorance. Ito ay kung saan yung bawat isa sa atin ay nagdududa sa sarili. Kaso, yung pagdududa natin ay nasa isip lang natin. Hindi natin sinasabi sa iba. Kaso yun yung problema. May pagdududa ka, yung mga nasa paligid mo may pagdududa rin, pero pare-parehas kayong hindi nagsasabi sa isa't isa kasi pare-parehas nga kayo nagdududa. Diba? Kasi sa isang banda, mahirap kasing malaman yung tunay na hirap o pagsusumikap nung iba o nung kapwa natin sa mga trabaho o pag-aaral na ginagawa nila. Wala tayong buong perspektibo kung gaano kahirap nila tinatapos yung mga ilang gawain. Walang paraan para malaman natin ng buo yung pinagdadaanan ng ibang tao kasi di natin mararanasan ng buo yung mga hirap at pagsusumikap nila. That's part of the truth of life. At sa isang banda, pwede itong maging delikado. Ang matinding pakiramdam ng imposterismo o pag-aalangan sa sarili ay maaaring pumigil sa tao na ibahagi ang kanilang magagandang ideya o mag-apply sa mga trabaho o programa kung saan sila ay magiging mahusay. Kaya sa ngayon, ang pinakamagandang paraan para labanan ang imposterismo ay mapag-usapan ito. Maraming tao na nagdurusa sa imposter syndrome ang natatakot na kung magtatanong sila tungkol sa kanilang performance, makukumpirma nila yung kinatatakutan nila na baka peke talaga sila. At yung ilan pa, kahit makatanggap na ng positibong feedback o assessment mula sa iba, minsan boss, minsan professor o teacher, may mga pagkakataong hindi nito napapagaan yung pakiramdam ng imposterismo. Kaya sa isang banda, magandang makarinig tayo nung mga hirap o pagsusumikap na pinagdaanan ng mga tinitingala nating tao. Ang marinig ang isang advisor or mentor o mga kakilala nating alam nating may tagumpay na narating sa kanilang mga larangan na malaman nating meron din silang pinagdaan ng imposterismo ay makakatulong sa atin. Ganon din para sa mga kapwa o mga peers. Itong video na to, yung simpleng video na to na napag-uusapan natin siya, malaking bagay to. Kapag nalaman natin ang tungkol sa phenomenong ito, maaari nating malabanan ang sarili nating imposter syndrome sa pamamagitan ng pagkolekta at muling pagbalik at pagmumuni-muni sa mga positibong feedback sa atin sa pag-aaral man o sa trabaho. Skill din kung paano mo alamin kung talagang tunay yung feedback. So siguro ibang topic natin sa ibang video yon. Paano mo malalaman yung feedback na tunay at yung feedback na peke. Going back sa imposterismo, ako, recently nakatapos ako ng PhD in Biology. Pero alam nyo, araw-araw, mas nakatatak sa isip ko yung mga mali at pagkukulang ko. Kaya talagang sa araw-araw, pakiramdam ko nagpapanggap lang ako na magaling. Honestly.
Tuwing gumagawa ako ng video, may pag-aalangan ako sa lahat ng proseso mula pag-iisip ng ideya, script writing, pagre-record ng video, pag-e-edit. Nandun yung ideya ng nag-aalangan ako na, hala, may dating ba talaga to? May matututunan ba talaga sa akin? Pero alam nyo, lakasan lang ng loob. Sa case ko, parang bahala na. Kasi malalaman ko naman eventually kung tama o mali. Ang mahalaga, subukan ko muna. Siguro yun yung naging pag-break ko sa barrier ng imposter syndrome. Nandun pa rin siya, pero sinisigurado kong kikilos ako. Sinisigurado kong itatry ko. Sa isang banda rin, personally, kapag nakakakwentuhan ko yung ibang professor, scholars, ibang scientists sa larangan ko, pag binabalikan namin yung mga dating experiences nila, yung mga panahon ng doubts, yung mga panahon ng pag-aalangan nila, nakakatulong yun ng malaki para ma-recognize ko rin na hindi pala sila perpekto. Na yung pundasyon pala nung kanilang narating ay yung mga failures din nila. Yung mga doubts at pag-aalangan din nila. Pero may action, may pagpapatuloy na ginawa sila. Nag-move forward sila. Kaya sa marami, no, malaking pagkakataon o malaking tulong kung may makakausap kayo willing mag-share nung karanasan nila, nung paglalakbay nila sa larangan nila, sa pag-aaral man o sa trabaho. Lalo na yung mga pagdududa nila sa sarili nila. Kasi marirealize mo na karaniwan pala yung pakiramdam ng imposter syndrome. Siguro kakambal siya nung pagsusumikap. Nakakaranas ka ng hirap eh. At sa pagkakaranas ng hirap, madalas magiging dahilan to para isipin mo kung talagang magaling ka o hindi. Kasi nahihirapan ka. Paradoxical, no? Pero ganun siya. Kaya sa iyong nanonood, ito lang masasabi ko. Meron kang kakayahang matuto, meron kang kakayahang magsumikap. Normal na pagdudahan mo ang sarili mo, lalo na kung nahihirapan ka. Pero tignan mo rin ang tunay na tanda ng iyong pag-usad. Siguraduhin mo rin na naglalakad ka pa sulong kahit hindi ka sigurado. At sa huli, kaibiganin mo ang sarili mong nakalipas na. Yung past self mo. Siya ang magtuturo ng tunay na pag-usad mo. Choose faith, aim upwards, and keep moving forward. Padayon, kaibigan.